Dear Kuya Poy, magandang araw sa inyo at sa lahat ng mga nakasubaybay sa inyong programang Heart to Heart ng 92.3 True FM. Pakitago na lamang po ako sa pangalang Nerissa, 40 years old ng Valenzuela City. May asawa ako ngayon, Kuya Poy, na itago na lamang din natin sa pangalang Macmac, 34 years old. Habang 6 na buwan na ngayon ang nag-iisa naming anak ni Macmac. Sa totoo lang, sobrang blessing ang aming pamilya sa kung anong sobrang blessed ang aming pamilya sa kung anumang tinatamasa namin ngayon. Parehas kasi kami ni Macmac na abala sa kanya-kanya naming mga trabaho. Ang mister ko ay nakatutok sa maliit naming negosyong bigasan habang ako naman ay nagtatrabaho bilang isang ahente kaya madalas na nakakauwi na rin ako ng late sa aming bahay. Aminado naman akong hindi ko na ibibigay ang mga pangangailangan ng mister ko kaya hindi rin ako magugulat kung isang araw ay magloko ito sa akin. Pero ang hindi ko na lamang lubos akalain na sa dinami-dami pang gusto ni Macmac ay dito lang ako halos mawalan ng malay. Kuya Poy, ang gusto kasi ng mister ko ay makipagtalik ako sa ibang lalaki habang pinanonood niya ako. Ang paliwanag ng asawa kong si Macmac, gusto niya raw yun masubukan para maiba naman daw, malayo sa ginagawa ng karamihan. Pero bukod pa dyan, humirit pa ang asawa ko na dapat ay sa iba't ibang lalaki ko raw yun gawin. Sa tindi ng pagkakabigla ko sa mga lumabas sa bibig ni Macmac, ay bigla ko na lamang itong nasampal. Pakiramdam ko ay baboy ang tingin sa akin ng mister ko. Hindi na ako nag-isip pa at nilayasan ko si Macmac kasama ang anak namin. Mag-iisang linggo na rin ako dito sa bahay ng kapatid ko at wala rin akong binabanggit na kahit ano sa kapatid ko tungkol sa pag-alis ko sa bahay namin, Kuya Poy. Dahil ayoko naman na basta na lang sumama ang tingin nila sa asawa kong si Macmac. Sa isang linggo kong pagstay sa bahay ng kapatid ko, ni isang beses ay hindi man lang pumunta si Macmac para suyuin ako at sunduin kami na mag-ina. Sa lahat ng mga pangyayaring ito, Kuya Poy, alam kong sa programa ninyo, sa Heart to Heart, sa 92.3 True FM ako makakakuha ng maayos na payo. Kaya naman minabuti ko na ring itago ang pagkakakilanlan ko at ng asawa ko. Umaasa ako na mauunawaan ninyo ang pangangailangan ko ng payo sa sitwasyong kinaroroonan ko ngayon. Maraming salamat po sa pagkakataong mapili bilang tampok na kwento ang storyang pinagdaraanan ko. Lubos na gumagalang, Nerissa. Especially for you. Let us all be reminded, lalo na nga po sa panahon ngayon na meron ng artificial intelligence. Ganyan. Ang mga pictures na nakikita ninyo, ang mga videos na nakikita natin online, ay wag niyo basta-bastang paniwalaan. Dapat pa rin ay ma-decipher ninyo kung ano yung totoo at kung ano yung hindi. Lalo na nga sa ngayon, dahil yung iba ho talaga dyan, it will only corrupt your mind. Hindi ko sinasabi na I never, not once, na sumilip sa mga mga fantasy katulad ng sexual fantasies ng na ino-offer ng pornografiya. But of course, I know it's not for real. 'Di ba? Dapat malaman natin 'yan. Dapat uulitin ko lang. There's no pleasure na mararamdaman para makita mo. Kung ganyan at ganyan na lamang din ang pag-iisip mo, Macmac, sa asawa mo na si Nerissa na ipapagamit mo siya sa iba habang pinanonood mo, you must be sick in the head. Okay, may sakit ka, hindi nakikita sa katawan mo pero nasa utak mo, nasa isipan mo, you're sick in the head. At kailangan mo ng professional help. Kailangan mo ng psychiatrist kapag ganyan na yung realidad na pinaniniwalaan mo. Ayan, alam nyo, ganito na lang. Kung hindi mo na ganung nire-respeto yung asawa mo at na-imagine mo na ipagamit na lamang siya sa ibang mga tao para lang mapunan yung pantasya mo, that's not love anymore. That is pure lust. Okay?
Hayaan nyo na lamang sila na mamuhay, pakawalan nyo na sa relationship. Huwag nyo na sabihin na mahal kita as my wife, huwag nyo na sabihin mahal kita as my husband. Samantala, ini-imagine mo na he or she is enjoying herself sexually with another person or with a group of person pa nga. Itong sabi ni Makmak. Kapag kaganyan na, hayaan nyo na, ibalik nyo na lamang doon sa pamilya niya na nagmamahal sa kanila yung tao. Kesa naman babuyin nyo pa at madumihan pa at bumaba pa yung kalidad ng kanilang pagtingin sa sarili sa inyong mga kamay. Kung hindi nyo na mahal, just let them go. Hindi mga gamit ang mga tao na kapag alam mo na, alam niyo na, sa mga kalalaki, may sinasabi, ako naman na nauna dyan may anak na rin naman kami, pero yung respeto kapag nawala na, wag na. Oo, ibalik nyo na lamang na maayos doon sa pamilya niya yung tao. Kahit pa nga magtataka siya na mahal naman kita, maayos naman tayo, hindi kayo maayos. You're sick in the head. Madumi na ang isipan mo. At kung hindi mo tutulungan ang sarili mo, isoli na lamang sila doon sa mga tao nagmamahal sa kanila. Yan, wag na nating ipilit pa na asawa mo naman ako tigilan nyo yung ganyang label pero wala na kayong respeto sa tao. Wag na. Isoli nyo na. Ibalik nyo na doon sa mga taong tunay na merong pag-ibig para sa kanila. Hindi yung papagamit. Hay nako, mga nakausap natin ngayon, medyo antitindi ng trip, Ayan, pero maraming salamat po sa mga patuloy na mga nagko-komento sa atin. Hindi naman po ako galit. It's just that nakakagulat. Kaya mag-ingat po kayo sa inyong mga pinapanood online, sa inyong mga tinatangkilik online na mga stories, na mga videos, and mga podcasts even. Okay? Dahil hindi po lahat ng yan ay totoo. Kailangan pa rin ay kaya mong i-decipher nga, kutingtingin at balatan ng husto kung ano yung totoo at kung ano yung pantasya lang and para lang doon sa maraming views o sa maraming streams na hinahanap. Yan po ang may offer naman ng H2H, programang Heart to Heart sa inyo. Yung totoo lang.